Nahimo usab siya nga professor sa Ethiopian Adventist College o kini siyang ato magsusulti nahimo usab nga church administrator dinhi sa South Philippines. O bana siya sa usa ka asawa. Si Ma'am Pinky Gulfan atong pasulti tindogon si Ma'am Pinky. Na dire, Ma'am. Tauri po na ninyo garland. Doon na sila 5 ka mga apo sa 3 nila ka mga anak nga lalaki. Ang atong magsusulti mga isunan, Pastor EDWIN GULFAN atong hihatag kaniyang panahon. Thank you, Pastor. Nahimuot ko mga igsoon nagtanaw sa among palibot diri. Kaya nakaingon ko nga, mailhan giniron nga ang magsusulti sa term pa ni Dr. Evelyn kaganina, pikot. Pero kini karon ang inyong magsusulti, mailhan yung putot. Kaya gitaliwadaan mo ko ining mga higanti. Si Chloe, si Glenn, si Ronald, o si June. Gipalayo po nilang isig nako kaputot. Si Pastor Caberte o si Kurt. So nailhan yung kayo, plus pag yun, nga kining atong bagong simbahan, gitaas po ang lectern. Tungod di ini, karoon pa na ako nahibawag nga no, ang groundbreaking di ini, Pastor Alsoy po, mo taas po nga tao, gisukod-sukod lang po nila nga ang mga speaker para sa mga tagas mo nang, di mo kahibulong, ako na ang mga speaker, pareha na mo ni Pastor Sumbilon, nga mga putot, paingon gimiskilid, diri gimimuali, diri kay, o gari may dire ang inyong makita namo naman lang suwang. Mga igsoon. Pero kanalipay ka iko mga igsoon nga nakigduyog sa pamilya sa mga bardago. Niining milabay nga ikaupat na kaadlaw ron. Sa sinugdan ko silang giingnan nga kinira bang mga panagtigo mo sahay sa mubo nga panag-istorya? Bisan usahay 4 paingon sa 7 minutos nga istorya sa subay-subay sa mga kaliwatan, taod-taod makita nga parinti day mo. Pagngalan gyud nila mga igsoon nga ang ilang lolo si Tomas Bardaguman. Ang ilang lula si Victorina Cabaluna, ingutuan na igo na. Naigo gihapon kay ang ilang gisubay ang kaparintihan raman sa Bardago pamilya nakalimot sila nga katunga bayaan ng Bardago pamilya Cabaluna mga subuanon kay na ingon ko na naigo na sumpay mo nang kami karon si Sister Ruth Mrs. Inti magtawgan na meron parinti na dali ara kay mga igsoon na dili gina siya mo importante karon ang nalipayan gyud nako kay ang nahitabo dinhi dili ang panagtigom lamang sa usa ka panimalay nga nagpasidungog sa ilang kagikanan. Kundili ang ila pong pagpasidungog sa kamatuoran nga gibarugan nila ang kahayag nga ilang namatan ug ila ning gipreserbar gipadako pinaagi niining bantayog sa kamatuoran diin kita nagpasilong karon. Muna nga samtang naminaw sad ko sa testimony ni Dr. Evelyn na kaingon ko, ambot pila ninyo ang iyan ang nasuginlan, anak. Wa ko kay bawag, how many of them know your real story? Nobody did. But thank you for revealing that part. It was a very powerful testimony. Abi ninyo mga igsoon, ang nakanindot sa pagkaanak sa Dios kanang naakay ikasugilon sa mga tao sa kahibulungang grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Muna nga, you will find out in the Bible nga naiupat kabasahon nga ginganlag the gospel according to. Upat na kabuok, ang gospel writers, the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark, the gospel according to Luke, and the gospel according to John. Kung sumpayan pa ang basahon sa Biblia, pwede na sumpayan pinaagis inyong kaugalingong istorya. Pwede na to diri idugang the gospel according to Evelyn. The gospel according to Ben Daled. Kinigong ato mga kaubanan diri sa CPE mga kaigsuonan, ako gini silang mga kaubanan. Murag na manoy lamin nila sa edad. Muna kaming mga nag-retire na di gyud mi mabalaka maghuna-huna nga nang gi-retire mi. Ang uban namo ganahan pa magsikad-sikad kay gusto pang mabilin sa buhat pero naa may age of retirement.
Apan ang usa ka butangan nga malipayon gyud kay ko dayon akong retire kay nagtan-aw ko nga hilabihan kadaghan sa mupuli sa among luna. Mga batanon nga takos kaayo padalhon sa rinda sa buhat. Muna wa gyud may mahay, maglingi mi nilaron makaingon mi, praise the Lord, you allowed us to leave behind our share in the Lord's work, but you are letting these guys take over. Nga sa pagkakaroon makakita mo sa winalihan ni Pastor Arnold kaganina, bukal-bukal ang kalayo. Nakakita mo sa enthusiasm nga naa typical of the present leadership of the young church. Now the church is no longer young. We have been around for more than 160 years since 1863. We have been around for that long. But it's no longer a young church. Apan usa kanindot kayo nga kamatuoran nga hangtod karon, the church is at the prime of its youth at age 160 plus. Prime of its youth at age 160 plus years from the time we became a real organization in 1860. Ang ako gani nga wali karon akong giingnan si Mrs. nag-andam-andam ang kog PowerPoint gihapon parehas kagabi. Pero naminaw ko sa testimony ni Dr. Evelyn na kaingon ko, Darl, padaplin ang PowerPoint. I will base my sermon today in one of the texts that she used a while ago. And you heard that. 2 Chronicles 7 verse 14. Ang usa ka bantugan kaing teksto nga giawit sa mga tao sa kalibutan panahon sa COVID. Sa diyang ang mga tao sa kalibutan naghuna-huna, naunsa naman ning atong kalibutan, dili naman ni balatian nga ordinaryo. 99 million people were infected with the AIDS virus. And the tally reached about 10%. 9 plus million ang nataligyod nga namatay. Apil ini inyong mga silingan, apil ini inyong kaubanan sa pamilya. Naapoy contribution ng among panimalay. May nabiktima po sa COVID sa among pamilya. Pero kanang teksto mga igsoon nga gigamit sa mga tao nga gikutlo nila sa daang tugon. Mupunay nakanindot sa atong advantage. Kaysa dugay ng panahon, daghang kayong mga tao sa kalibutan nga moingon, wa na tay labot sa daang tugon kay iyaranas mga Hudiyo. Tungod na sa ilang argumento nga nagbantay pa manggutas na pulo kasugo, nagbantay pa manggutas adlong ipapahulay nga sa mga Hudiyo raman kuno na. Karon ilang gigamit ang 2 Chronicles 7 verse 14 in relation to what is taking place in the world. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. So everyone would like to quote that text from the Old Testament to tell God, Lord, please heal our land. We praise God na humana ang pandemic. But let me give you this background of the text. Nahibalo ba mo nga nga teksto nasuwat na sa Biblia in relation to a special event such as what we are doing now? The dedication of the Temple of Jerusalem during the reign of King Solomon. Kung inyong basahon ang kasaysayan sa pagtukod sa templo, mahimuot mo, kay ang Diyos kanunay nagpahinumdom sa katawhan, bisan asa mo, uban ako kaninyo. Apan wa pa may templo kay transient man, nomadic mangyud ang kasaysayan sa katawhan sa Dios. Nomadic sa ato pa mga tao nga bisag asa lang puyo kay asa ang greener pasture, dad-o nila ang ilang panon, adto sila magpundok sa ilang mga tent, unya ang ila pong mga sakop magpalibot diha, magkalot silag mga tabay para kakuha silag tubig, magbutang silag mga altar para naa sila'y katiguman alang sa balaang panagkatigom. That's the Old Testament pattern. Og nahibaw mo sa dihang gipili na sa Dios si Abraham. Ingon nga kaliwatan nga mo preserbar sa usa ka genuine nga pagtuo sa usa ka Dios, ang maglalalang ra nga Dios. Gipreserbar niya pinaagi kang Abraham. Nisamot kanumatik ang katawhan sa Dios, God's chosen people. Apan ang
ang simbolo kaniadto sa presensya sa Dios uban sa iyang mga tao, building the altar. Mupail na silag bato, dihuga na nila sa lana, unya na apo nila dalha diya ang halad. Gihimo na ni Noe, gihimo na ni Abraham, gihimo na ni Jacob, gihimo na ni Isaac, all of them, until nga nahimo na ang usa ka dakong nasod ang mga Israelhanon. Tulo ka ngalan ang ilang nabatnan. Primero, ginganlan silag Hudiyo, ginganlan silag Hebreohanon, ginganlan po silag Israelhanon. Hay man gitinuod nila ngalan ana. Well, just to give you a background, no? Ang word nga Hebreo is actually derived from the old name of Abraham, Abiru. Abraham is formerly Abiru. Diha kwa ang pulong Hebreohanon. Apan ang pulong Israel, diha na sa ngalan nga gihatag sa Dios kang Jacob, sa humana siya nakiglayog sa record sa Biblia nga manulunda apan nasayra nato pinaagis Espiritu sa tagna nga si Ginoong Hesus ra pudi ay ang iyang kalayog nga di gyud siya mabuhi hangtod ang Ginoo mo panalangin niya, di tagi kabuhian hangtod imo kong panalanginan. Taas po ng istorya, that's another series of sermons, but ako lang ang labyan ron. Apan ang ikatulong nga ngalan, Hudiyo, gikan na sa anak ni Jacob nga si Juda. So kanang tulo ka ngalan, nahimo na lang ng comprehensive name for the chosen people of God in the Old Testament. Hebrews, Israelites, Jews. Apan ang original gidi ay nana ang gamit gikan kang Habiru nga mao si Abraham, gikan kang Jacob nga mao si Israel, o gikan kang Huda nga mao ang usa sa mga anak ni Jacob, ikaduhang anak na niya. Anyway, this is the story. You know, sa naumol na sila ingon nga nasod, humani atong panahon nga nahabwa na ni Moises ang mga tao gikan sa Ehipto, pinaagi sa gahom sa Dios nga na-record sa Exodus, wa pa ang Leviticus. Unya, nahimo na silang dakong nasod, ang katawhan sa Dios hupong sa iyang panalangin. Apan may mga panahon nga muyabag ang katawhan sa Dios. Nahimo na gani na nilang kasinatian didto pa sila sa kamingawan, uban pa nila si Moises, apan nagsugod na silang simbag Dios samas gihimos mga hintil nga gipabiyaan sa Dios kang Abraham ang iyang amahan nga si Tira ug ang iyahang apuhan nga si Nahor. Gipabiya siya sa Dios. Ngano, nakita sa Dios nga kung magpabilin si Abraham, matakdan siya sa iyang amahan ug sa iyang apuhan nga nagsimbag mga Dios. But God know that Abraham was always looking to him, the only one true God. And so God said, I'll preserve my people. He called him to come out of. Gisgutan na ni Pastor Arnold kaganina. God's chosen people has always been a people called to come out. To come out. Kay mo man na ang word nga ecclesia. Ecclesia is a Greek word derived from two root words. Ek means out of, and kaleo, which means to call. I-combine mo ng ek, kaleo, ecclesia, ang iyang meaning ana, mga tao nga gitawag sa Dios gawas. Apan kuhaan ninyong kahulugan, asa sila gawas. Gawas kamo sa apostasiya, gawas kamo sa idolatry, gawas kamo sa influence of worldliness. Preserve the true faith. Come to where my flock is. But come out where you are. Munang kasaysayan sa katawhan sa Dios, atong makita ang ilang kasaysayan. Ang katawhan sa Dios, gipagawas niya si Abraham sa Ur sa Caldea. Panahon ni Moises, gitawag niya, gawas mo sa Ehipto. Nahibaw na baya mo na hitabo sa Ehipto? Because they have been in slavery for 300 years. Nakalimta nila ang daghang mga precepts sa Ginoo. Lakip ang adlaw Sabado.
ang pagbantay sa adlaw Sabado. Nga naman, linatigo man sila samtang mohimo sa ilang trabaho, ingon nga ulipon sa mga Egyptuanon. But God called them, come out of Egypt. Panahon ni Daniel, nabihag na sad ang mga Hebrewhanon sa mga Babylonians. Apan pinaagi kang Cyrus, the king of Media. Gipagawas niya ang katawan, come out of Babylon. Sa panahon ni Ginoong Hesus, nahibawsad mong gilupig ang katawhan sa Dios sa mga Romanhon. But God called a people to come out of Roman paganism, to come out of Greek Gnosticism, and to come out of Jewish fanaticism, Judaistic fanaticism. Muna yung mga kalaban sa Israel, ang pinili ang katawhan sa Diyos, panahon sa time ni Jesus Christ. There were giant religious organizations opposing the growth of the new religion. Nganlan man nila new religion na. Mabasa ninyo na sa Acts 24 verse 14. Ang sumusunod ni Kristo, gitawag sila og followers of the way. Mabasa ninyo na sa Acts chapter 20 verse 19 and 23. Ang ilang ngalan, followers of the way. Tanaw ninyo ng the way diha sa inyong New Testament Bible, gi-capitalize ang word nga way. And you know why a word is capitalized? Kaya nag-agay mo grammar. A word is only capitalized if it is a proper noun. It's a name. The word followers of the way, capital ang W, is in reference to the followers of Christ as soon after His ascension to heaven. Muna'y ngalan nila, wa pa sila nga Christians. Ang Acts 11 verse 26, naghisgot na nga, gingalan na lang sila Christians in Antioch when Paul was already converted along with Silas and Barnabas. Sa nagwali sila nga, murag ang ilang baba, pulos na lang, Kristo, Kristo, Kristo. Ang followers of the way, ginganlan sila og Christians. Acts 11 verse 26. But prior to that, they were only called followers of the way. Asam na kwa, sa pinulungan po na ni Ginoong Hesus sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, all who believed in Him, as recorded in Acts, the book of Acts, the church during the time of the apostles, they were called followers of the way. But the followers of the way were only called later Christians in Antioch. Sa diyang ang mga apostol sige nagwali nga bisag asa sila paingon sa suok sa Roman Empire. Kristo, Kristo, Kristo na lang ang ilang malitok og magwali. Munang they were called Christians in Antioch. No name, no other denomination name except Christians. From followers of the way to Christians. Ang dinaghanay sa ngalan, later development na. Kayo og kanang ubang tao makadungog mo nga moingon sila pagsulti, kami gyud ang una. Kay 31 AD pa mi, naa na mi. Manay claim sa Roman Catholic. That's not very truthful, that's not very historical, and that's not very biblical at all. Not at all. It's simply a traditional claim. There's no basis for that claim. Because there was no name Catholic in 31 AD. There was simply followers of the way. Now, ang kanang word po nga Roman Catholic na-develop na during the 3rd and 4th century na. Kato nang naanay conflict between the Eastern Church and the Western Church. Nga in the end, nagkabuwag yun, munang naana ron ang dagkong branches sa Old Christians, Roman Catholicism and what we call the Eastern Church or ang Greek Orthodox Church. Nako mong gipuno nako ng inyong mga mind sa mga historical events para makasubay po tanganong nahitabo ni nga naa sa Biblia. Now, let me go back to the development of the text in 2 Chronicles 7 verse 14. Ako mong gisultihan. Si David, sa nakita niya nga ang iyang katawhan wa gyud in taon mahimuyo, kay wa man sila makaangkon og ilang kaugalingong nasod gikan sa time nga gi-occupy nila ang Canaan
atong panahon pa sa war nga gibiyaan ni Moses under the leadership of Joshua. They have occupied a certain place. But after they have occupied a certain place nga gitawag nilang ilang yuta sa Israel, gihimo nilang kapital ang Jerusalem, pagkadaghana ginilag kalaban ang mga silingan, Pilistihanon, Moabites, Amalekites, sila bihang yung daghana nilag kalaban mo na nga wa gyud ma-intact ang nation of Israel hangtod gisulong na sad ni Nebuchadnezzar atong 605 BC. Intact na unta sila nga nasod, naanay ilang mga hari, naana si Solomon, nakabuild na gadig temple, one of the most beautiful sight in ancient Near East, the temple of Jerusalem, apan gigunob ni Nabucodonosor. Gikuha ang tanang bulawan sa templo, gidas Babylonia, gigamit sa iyang apo sa bugal-bugal nga paagi si Belshazzar. Gigamit man sa hubog-hubog ang mga holy grail, ang mga balaang kupa. Apan ang history sa pagkatukod sa templo, diris kasing-kasing ni David, naghandom siya, dili maayo, nga kining arka sa tugon, purnay lag-alsa-alsa gikan sa kamingawan sa Sinai, panahon ni Moises, nga kung asa na ganing gubat, alsa ang mga priest sa arka sa tugon kay ilang isipti. Diris kasing-kasing ni David nakaingon siya, kinahanglan ipasilong ang arka sa tugon. Ngano man, unsa may naas arka sa tugon? You know, the divisions in the Holy Sanctuary. Ang Holy Sanctuary nga gisugo sa Dios kang Moises dito sa Exodus 25 verse 8. Samtang ang mga tao nga nanglugwa gikan sa Ehipto, giingnan sa Dios si Moises. Moises, gikot po na ni si Ronald kaganina. Let my people make me a sanctuary that I may dwell among them. So ang pulong sanctuaryo, the edifice, a certain kind of building nga sa panahon ni Moises, mga butang nga pwede rang maalsa, malukot og mapasaan, kay gidaladala man ni sa mga Israelhanon sa ilang 40 years of wandering, nga og muhunong na gani ang haligi nga panganod sa adlaw, anha sila hunong diha, unahon nila build ang linukot nga templo, i-assemble na nila, unya maglibot na dayon sila sa ilang mga tent, tagutlo ka tribo sa upat ka kilid sa palibot sa sanktuaryo. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Apan paglihok na pod sa pillar of cloud by day, nga og sa gabi pillar of fire, bisag gabi lukuton sa mga saserdote ang portable nga temple, kay alsa na pod sila, balhin na pod sila sa laing lugar. Nisamot sa dihang naanay mga monarchs ang Israel. Kay ang mga kalaban abugon man sila. Motong sa kahiladman sa kasing-kasing ni David, gusto niya maghimog permanenteng dapit ang arka sa tugon. Because you know the reason why. The Ark of the Covenant, which was in the most holy place, pareha ini. Ang Ark of the Covenant is the most important furniture in the heavenly, in the earthly and the heavenly sanctuary. Kay naaliha ang napulo kasugo ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa pundasyon sa pangagamhanan sa Dios. The Ten Commandments, the foundation of God's government. Apan sa ibabaw sa duha ka papan nga bato sa ilang arka sa tugon, gilibutan kini sa duha ka manulunda nga ginganlag decabering sirab. Ang usa ka manulunda nag-ana siya diri, ang laing manulunda nag-ana po siya diri, nag-abot ang ilang pako nga gilandungan ang Ark of the Covenant. Nahibaw mo og unsay meaning ni ana, kay sa ilawom ni ining nag-abot nga pako, naa diha ang ginganlag sikay na glory, usa ka nagbansiwag sa kahayag nga simbolo sa presensya sa Dios. You know what that means? The Ark of the Covenant, where the Ten Commandments were written, symbolizes God's justice.
Ang basihanan sa Dios sa iyang paghukom asa paingon ang mga tao sa ilang final destination. Malangit ba sila or maimpirno ba sila? That is where God's justice is, and the basis of the judgment is God's law. Munang Ecclesiastes 12 verse 13 and 14. Mao kini ang katapusan sa tanang butang. Kahadlukin ninyo ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, because that is the conclusion of the whole matter, because God is going to bring all things we have done into judgment, matinago or madayag, mamaayo ug daotan. So ang basis sa Dios sa iyang judgment, asa ta sa atong final destination will be God's commandment. Huli kay na. Because of His holiness, it is preserved in a most holy place. Apan, ibabaw sa Ten Commandments, which symbolizes God's justice. And God's justice has only two common denominators. It says, obey and live, disobey and die. Meaning, tumana ang kasuguan, mabatnan mo ang kinabuhing way katapusan. Supaka ang kasuguan, naa kanimo ang batayon. Because the justice of God has only one common bottom line. Obey and live, disobey and die. So, ug ibase sa kasuguan, na, way usa natong maluwas. Pulos ta kundinahonon. Kay pulos man ta makasasala. Mao na hinungdan nga naay si kay na glory. Above God's symbol of justice is God's mercy. The sikay na glory. Naadiya ang kahayag nga gingalag mercy seat, lingkuranan sa kaluoy. Ang simbolo mga igsoon nga naasulod sa sanctuaryo in the most holy place is God's justice is the basis of God's judgment, the Ten Commandment law. But above the God's justice is God's mercy. Kay kung wa pa ng kaluoy, pulos kita kundinahonon. Munang naay mercy seat above His justice. Now, gusto na ni David mapreserbar. Nga mapermanente na lang sa usa ka lugar. So, ingon siya sa Ginoo, Ginoo, buhatan takag templo. His commitment. Gitugutan sa Ginoo si David. You can read that in the book of Kings and the book of Chronicles. Gitugutan sa Ginoo si David pagtigom sa material, mga bulawan, mga kahoyng sidar gikan sa Libanon, munay mga lig-on nga kahoy sa una nga lami kayo himuong furniture. Gitigom na ni David in his lifetime as a king. In the end, sanaan na nga materials, ingon si David, now I'm ready to build the temple for you. But I'm just giving you the story form of the biblical narrative. Ingon ang Ginoo, no. I gave you the chance to gather the materials, but you are not going to build my house. Your hands is soaked with blood as a military leader. Nainomdo mo ana ang mga conquest nga nahimo sa Israel. Nga sa dihang ang iyang ugangan ang unang hari sa Israel, si Saul, nga nangulupod sa mga kasundaluhan niya aron ang kaaway sa Israel ilang malupig apan nanginahanglan sila og reinforcing power. Mo nang katong panahon nga ang Pilistihanon mo ilang kalaban, gikatawan lang sila ni Goliath. Kamo, kinsay musukol diha, usaray aton dag-anan di data magpatyanay. Ang inyong pinakaisog ipadalang diri kay mo atubang nako og mapildi ko, pildi mitanan. Og mapildi ang inyong representante, pildi sa buntanan. Hadlok si Saul. Nga sumala sa Biblia, si Saul may pinakataas nga tao sa Israel ni anang panahon na, kaysa dayong dihog kaniya ni Samuel pagtindog sa mga tao, taga-abaga raman ni Saul ang katawhan. Mumaon ni sa among kahimtang diri nga ang mga higanti nagpalibot nako, ako intawon ang putot di astunga. Ana, wa gyud mahimo ni David ang templo. Now Solomon reigned as king. O giingnan si David sa Dios, ang imong anak, anak sa kalinaw, anak sa pakigdait, mo'y mo
Tukod sa templo. Gitukod ni Solomon ang templo. A permanent dwelling representing God's presence in the midst of the people. Because the sanctuary as defined in Exodus 25 verse 8, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Every time makakita ang mga tao sa templo, every time makakita ang mga tao sa sanktuaryo, nahibaw sila, simbolo na, uban ang Diyos kanato. So, Solomon succeeded in that. Nahuman niya ang templo, and the Bible says it was one of the most magnificent sight in ancient Near East. Nga ang iyahang pagkabantog miabot sa palibot nga mga nasod, hangtod nga na-attract gani ang reyna sa Abyssinian Empire, si Queen Sheba. Muna iyaha, pagka-attract niya, ningadto siya. Apanwa siya kahibaw, nakra sa iya ang palikiro gamay nga hari. Abi ninyo sa istorya sa mga Ethiopians, kay kami 11 years mami sa Africa. Ang istorya sa mga Ethiopians, ang mga Ethiopian matod pa nila, dili pure Africans. Kamog nakakita pud mog Ethiopian, makapamatuod gyud sad mo nga sa tanang Afrikano, ang pinakagwapa nga mga babaeng Afrikana ang mga Ethiopian. Kaya ang Ethiopian, dili sila katong Afrikana nga kababayan nga lisngag og ilong, unya dagko guwait, unya kulot og buhok. Kulot man pud sila buhok, pero tag-as ang ilang ilong, apan way burot ang ilang ngabil. Guwapa. Tipikal kaayo nga guwapa ang Ethiopian women. Bisag inyo nang i-google karon, bisag mag-Wikipedia mo, tan-awan ninyo ang itsura sa Ethiopian women, i-compare to Ghanaian, i-compare to Kenyans, i-compare sa Ugandans, i-compare sa Rwandans, sa etc. Ang naong sa Ethiopian women guwapo. Apan, ang Ethiopians mo claim na sila, we are not pure Africans. We are the bread which is half Jewish, half African. Asa na nila kwa? Kay matod pa sa ilang history, na sa history sa Ethiopia, gisuwat na nila nga sa pagduaw ni Queen Sheba didto sa gingharian. Kadtong niingon bitaw ang reyna sa gisuroy na siya ni Hari Solomon, niingon ang reyna pagsulti, ang akong nadungog wa gani makatunga sa akong nakita, mas dako pakibali ang glory nga iyang nakitaan kaysa iyang nadunggan nga mo hinungdan nga niduaw siya. And in a short while, nagka-related ang playboy nga hari nga naay 300 ka asawa og 700 ka concubines. Muna si Solomon. Kuyaw no? Nagka-related, nabuntis ang reyna sa Sheba. Apan sa dayon na niyang panganak, mihangyo siya sa iyang bana. Now, these are recorded, no longer in the Bible. These are recorded in Ethiopian history books, which we have dived into when we were there. Ang istorya nga, pagkabuntis na niya, ingon siya nga, mahal. Sabay ilang tawag, sila may magbuot. Wa naman na diha, kuha naman lang na. Pasubra na lang na sa akong istorya. Di lang ko manganak diri, adto lang ko manganak sa nasod nga, diin ako ang reyna. Dili pun mapugos ni Solomon, gipaubanan niya ang ginatos ka mga ulipon nga kababayenan sa iyang mga sundalo. In short, ang mga sundalo nga Israelhanon nagkaminyuay og ang mga maids sa reyna sa Ethiopia og munang ginganlan karon naana sa ilang history karon, the claim nila nga kanang Hadasha. Hadasha is the name for Ethiopian Jews. They were gathered together in Israel after David ben Gurion declared after the 6-day war nga na-claim na nila ang ilang teritoryo nga nitawag si David ben Gurion, kamong tanan Jewish in diaspora. You know what diaspora means? Diaspora is the period of years when the Jews were dispersed all around. Some of them went to Poland, some of them went to Russia, some of them went to Germany. Munang naay gingalag
Polish Jews, naigingalag German Jews, naigingalag American Jews, and they were called together. Apil ang Hadasha, ang Ethiopian Jews. They were called together because we now have reclaimed our status as a nation. 1967 na, after the Six-Day War. Humani ana mga igsubunan ka na si Benjamin Netanyahu, di man na Netanyahu, ang atong binasahan Netanyahu. Sa ilang binasahan na Netanyahu. Ana ra. Anyway, ako lang nang gipangdaa sa inyo to refresh your minds. Moingon ang mga tao, dili man na pure Jewish si Benjamin Netanyahu. Kay Russian Jew na siya. Pero ang tinuod lang, pure yun siya nga Jewish. Apilang ang iyang parents sa nga exile during the diaspora into the Russian soil. Mubuntan lang istorya. Natukod ni Solomon ang templo. Pagkatukod niya sa templo, gidedicate niya sa Ginoo. The record in 2 Chronicles chapter 6, that whole chapter, 2 Chronicles chapter 6, that's the whole prayer of Solomon when he dedicated the temple of God to in Jerusalem. Og ang 2 Chronicles chapter 7, makita nimo diha ang kinutlo nga mga tubag sa Dios human sa taas nga pangalian ni Solomon. Abi ninyo sa pangalian ni Solomon, gi-recognize yun niya ang tinuod nga kahimtang sa mga Hudyo. Mangayo migpasaylo nimo Ginoo, kay kami ingon nga imo mga tao, wa gyud mi mahimong tarong sa imong atubangan sa makadaghan yabag gyud mi kaayo. Pwede ninyo sumarahon ang 2 Chronicles chapter 6 ni ana nga pinulungan is a recognition on the part of Solomon of the failures of Israel. But now, O Lord, we have come to you to recognize your sovereignty in our lives, in our nation, and we dedicate this temple to you. Then God answered Solomon on that 2 Chronicles 7. Ug makita nato ang iyang tubag, masummarize anang 7 verse 14. Sumada sa tubag niya sa ampo ni Solomon ayon siya, kun ang akong katauhan nga gihinganlan sa akong ngalan. What is that? Israel. Remember, the word El is the Hebrew name for God. Anak sa Diyos, Israel. Mga anak sa Diyos. If my people which are called by my name, may mga kondisyon siya nga gisitar. Gusto mo nga magbalik atong kasuod. Gusto mo nga di ta mo pasagdan. Gusto mo nga dili nako bubuag balatian og problema ang inyong mga panimalay og ang inyong yuta. Mauni ang kondisyones. Kuya nga kondisyon no? Ato hinumduman mga igsoon. If you are a person today who claims to be a son or a daughter of God, 2 Chronicles 7 verse 14 is for you. And God is telling you the same condition when you pray. Nganong naay ampo ninyo sahing mo imo, wa man dungga sa Ginoo akong ampo. May kondisyon ang Ginoo kung buot ka mong dunggo ng iampo. Number 1, if my people which are called by my name shall humble themselves. Wow. Don't you know that the greatest abundance in the world today is the abundance of pride? And the most serious crisis in our present society is the crisis of humility. Ultimo, unsa ka pobre nga tao may garbo, musukol na siyang kaso, bahala nagmahurot og kabaligya ang yuta, bahala nagmahurot kabaligya ang kabaw, musukol og kaso kay dili gustong yatakan sa isig ka tao. The crisis of humility, the abundance of pride. Unsa may hinungdan aning mga gubat karon? Pulos ra gyud garbo. Nganong nag-away man si Saddam Hussein o si George Bush? Garbo ra gyud. Garbo ra. Nganong nakig-away man si Vladimir Putin nga usa ka bilyonaryo nga Ruso ni aning usa lang ka aktor nga presidente sa Ukraine, si Zelensky? Ngano man, garbo ra. Ha? Mapildi ko anang aktor lang, komedyante sa pelikula sa Ukraine, nga ako usaman sa pinakadato. Garbo ra gyud.
Tanawan ninyo ang sinugdanan sa mga gubat, pulos, garbo. May gubat man ng atong Pilipinas karon. Di ra ba gyud ni gamay ra ba gyud ni bikil. Posible ra ba gyud ning gubat. Usaray hinungdan. Ang Pilipinas way kwarta nga makahabo ani anang tayaon nga barko nga ginganlag Sierra Madre nga naa karon sa dagat nga ginganlan sa Pilipinas ug West Philippine Sea nga ginganlan pud sa China ug South China Sea. Naay mo sa mga tinuod nga ngalan ng lugar ah. Well, ang tinuod nga ngalan para sa mga insects, South China Sea, ila. Ang tinuod pud nga ngalan para sa Pilipino, West Philippine Sea, ato. Makig-away ta. Garbo. Why kasaysayan ang mga gubat sa kalibutan nga dili garbo ang sinugdanan? Trace up all the major wars in record. They are all a contest of pride. So God is trying to tell the people, if my people which are called by my name shall humble themselves. Condition number 1. Condition number 2. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Another crisis. Mo ingon ta, pastor, nanobra na baya ning prayer life nato? Dayon natong mata sa buntag sayo, inig di pa mo mamilo sa habol, luhod, ampo. Dayong sugod sa kaon sa pamahaw, ampo. Pero say ampo, God bless this pod, amen. Ug sa kinatuloy ko pa, ano. Now, some people may be wondering, why is God calling His people to pray? Let me tell you why. Even if you have been in the habit of regular prayer, the fact is, nawala sa ato ang tinuod nga hinungdan sa pagampo, ang tinuod nga pamaagis pagampo, ang tinuod nga motibos pagampo. Gihimo nato ang pagampo karon, ingon na lang nga usa ka spiritual exercise nga we have to do like a routine. Sa may routine, butang nga ginahimo nimo bisag dili na nimo gamiton imong utok sa kahulugan nganong himuon namon nimo ng butanga. Parihar na lang na sa mamutunis gyud ka sa imong sinina kay ang moadto kas pulpito nga busyad ni dire. Ang imong kamot mutultol na lang gyud ni ana aron ibutang gyud niya ang butunis nga risian lungag routine. Wa na kinahanglag utok, wa na kinahanglag kinasingkasing. You will just simply automatically do it because it's part. Parihara na manghugas, gigag plato, humagkaon, kaya ang manggahi ng mumho diya sa imong pinggan. Things that we do without thinking about its meaning anymore. But don't forget, the Bible, Ellen White says, prayer is the breath of the soul. Sa manang breath of the soul, ginhawa sa kalag. Unsa man ang ginhawa? Mo na hinungdan nga buhi pa ka, kay og muhunong ka na ginhawa, patay ka. Mao po na ang atong kinabuhi nga espirituhanon, muhunong ka na ganig ampo, mamatay ka spiritually. Because you can only be sustained in your spiritual life if you are breathing the breath of life. Mo nang 1 Thessalonians 5 verse 16, rejoice in the Lord always. Verse 17, pray without ceasing. Tinood na. Muhunong kag ampo, patay ka. Spiritually. Tanawaran ninyo na yung mga first aid trainees. Kamong nag-agig first aid. Luwason gani ninyo ang taong nalumos. You have to get the person out of the water within 5 minutes. O kay wa naman na siya kaginhawa kay nalumos na, mangita gimog paagi nga mabalik ang iyang ginhawa. You either apply the mouth-to-mouth resuscitation or the cardiopulmonary resuscitation sa first aid. Ibumbag yung balik ng iyang kasing-kasing, butangig yung hangin pag-usab ng iyang baga, kay og ma-restore ninyo ang iyang ginhawa, in the next 6 minutes sukad siyang pagkulumos, makabalik na siyang buhi. Apan kung maputol na ginang iyang ginhawa, after 7 minutes, a person is already clinically dead. Muna, kamong nakaagi anang naay ma-heart attack sa balay,
pagkaalkansi gininyo nga pag heart attack na, ang unahon ninyong pangita cellphone kay mutawag og sakyanan, ang unahon ninyong tawag ang mga silingan, tabangisa ninyo na amay natukan ang kasing-kasing na heart attack diri, igo mo abot ang jeep nga inyong gihangyo patay na inyong pasinting. Ano man ning lapas na mag 7 minutes, i-restore gyud ninyo ang breathing in 7-minute period. Because once a person stop breathing for 7 minutes time, ay kung pasaylong nang hilabos ko teritorios mga doktor, pero ilan yung terminology. When a person loses breath in 7 minutes, that person can be declared clinically dead. I want to tell you, the same experience in our spiritual life. When you stop praying, you are dying spiritually. Before it will be too late, restore your prayerful habit. So number 2 na nga kondisyon, if my people which are called by my name shall humble themselves. Number 2, shall pray. Ikatulo, shall seek my face. Unsa may meaning anang seek my face? Ang kahulugan gyud ana mga igsoon kanang giingon ni Pablo sa Korinto. Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Mura ba nga, way butang sa imong kinabuhi, nga naghuna-huna ka nga, himuon ko ni, nga di ko makitaan sa Dios. Himuon ko ni, nga wa kakita sa ako asawa. Himuon ko ni, kay wa man diri akong anak, apan kung naa na imong anak, kalit og hipos ang laptop, kay basig makitaan nga naa ka di ay gitan-aw diha nga hubo-hubo. Delikado na. Himoon ka na nimo kung naghuna-huna kang gitan-aw ka sa Dios ug nagtan-aw ka sa Dios. You cannot. Why? Do you think God will be pleased with you? Do you think God will be honored when you do that kind of smuggling in your peeping into dirty things in your hands? Dili. May usa nato kay igsoon. Pagbautismo nako, duol siya, ingon siya nga, pastor, moapil ko sa magpabautismo. Ingo nga, sige ta naman kag makitaan diri simbahan. Wa pa day ka bautismohi. So, wa pa, pastor. Ngano wa pa man ka na bautismohi? Wa mangyug ko maaprobahi sa church board. Di akong ipangutan ng tiguang sa iglesia. Brother, magpabautismo kuno ni siya. Katulo na kuno niya ang request nga magpabautismo, pero wa pag yun mo masugot nga bautismuhan kay wa ninyo ma-approve sa church board. Guyod ko sa tiguang, pastor, manabako pa na, pastor. Di ako siyang ibalikan. Brother, dili man ka ma-recommend kay igsuunan nga magpabautismo kay manabako pa man kuno ka. Siya man ay problema sa kay igsuunan, pastor, nakalimot sila. Ang nakuwang nako, pastor, ang gahom sa espiritu. Kawa pa magpabautismohi. Bautismohi ko, arunaan ako'y gahom nga mabuntog ko ng akong kaluyahon nga sige gaawhag sa akong lawas nga motabako ko. Akong gihunghong na punas mga tiguang sa iglesia. Mga tiguang sa iglesia na alanganin na bitaw nagtanaw, naghuwat ng linyas uban ni ayos sa nga gustong mo apil. Ingon na lang sila, hala sige, diri na lang ta-approve ha, atong i-apil si brother so and so. I-apil. Igsoon dahil na akong tuslob yun sa iya, igsoon. Pastilan. Ang bahas sa suba, ingon iniman, gari. Ya, anak man ang akong pag-ana, ginako niya at lugwa ang pakitis na bako diri gikas bulsa. Anod! Ingko, paggiday katabaho ko sa imong bulsa. Isa, muna akong giingon, pastor, katapusan na ito, pastor. Naana sa ako ron ang gahom sa Diyos. Nabautismuhan naman ko. Malipay ko. Pagbalik na ko, 3 months later, mura ang kaigsuon ng manulisok. Anawara, pastor, bautismuhan, ginimo to nga, ginang ka na mo. Nabako de gyapon. Ingon sila, wa naman manabako, pastor. Unsa naman problema? Mukhaon gyapon baboy. Istorya na ko, akong giatuan. Brother, unsa gay hinungdan? Nabiya na kuno nimong tabako. Di na kuno ka mo inom. Pero mukhaon pa man kuno kag baboy.
Sugod siya debate nako. Buhat Jis 15, ayaw tawag og mahugaw og dili binalaan ang ginluan na siya. Igsoon, dili man na atong katarungan kay di man na mo'y hubad sa buhat Jis. Kinatuli ko man na, isinaksi ni Hiyuba man na, unsa diha nga, kanang kumakaon gyud mo man na, pastor, nagtaas amon debate. Uy, mukaon gyud baboy, bisag unsaon akong debate. Ikson, ako konsultihan. Mataas ang aton debate, naakas kategoryaan ang gingalan sa in English nga, a man convinced against his will is of the same opinion still. Way pulos nga makigdebate kun imo nga naman, fix naman ang imong mind nga makakaon gyud kas baboy. Bisag wa nay tao makausab nimo pero sultihan ta ka usa na kabasihanan nganong gibautismohan ka nga dili ka na mokaog baboy na ug mobalik ka kaoy baboy mobalik kas kalibutan ana siya pastor tabangi lang ko ini usa na ko pagtabang nimo nga nagdebate naman taghapit na mag-uska oras mukaon manggika napasagdan ta ka ug mukaon gyud ako kang pugson nga imo man tilaok anyway ingon siya ampo ko pastor before ko ni ampo ako siyang giingnan. Igsoon, ingon ini mong buhaton. Kadi ka naman madag explicar. Wa na'y tiguang sa iglesia dire, wa na'y pastor nga makakumbinsir nimo ang Ginoo na lang. Ingon ini mong buhaton. Sa sunod higayon nga makaengkwentro kag kahimtang nga mukaunay kag yung baboy. Unsa man ang kahimtanga, ikaw mahibalo. Sa dili pa nimo siya itulon sa imong baba, pangitag corner, naagagunit kas baboy, pangitag corner nga makaduko kas imong ulo. Unya samtang magduko kas imong ulo, huna-hunaa nga nagunit kas baboy karon ingnon nimong Ginoo, Ginoo, kita kanako. O kitaan ka niya. Inyaing na siya. Ginoo, simple akong pangayo nimo. Itugot ba nimong kaunon kini or dili? Ako kang sultihan ikson. Sa gatanaw kas Ginoo sa imong ampo og nahibaw ka nga sa imong ampo gitanaaw pug kas Ginoo og makabakita ka ganis Ginoo nga moingon sige dong sige hala motando ganing Ginoo kana na kay pakaon na sa imong Ginoo apan makit-an gani nimong Ginoo sa imong pagtan-aw niya nga naglingo-lingo siya biyain na kay pabiyaan gina sa imong Ginoo katawa siya inako dili na katawanan himuan na nadayon pag birthday sa iyang anak sa iyang supervisor nga bagoong nakapasar og engineering giimbitar siya kay foreman man siya under sa iyang supervisor pag abot niya dito ang kumun nga talan-awon sa lamisa sa mga tao nga dili mutuo anang doktrinahas Biblia dito ang prominente nga talan-awon ang lamisa nga naasto nga nagpaak og apol apan tinuhog ang lubot o kawayan. Sinaw! Si ani ara. Kuha siya sa iyang bandihado. Kuha siya kutsilyo kadiha man. Hiwa siya 1/4 sa halublak kadako. Likod sa buko-bukos litson. Butang niya sa iyang plato. Ingon siya, uy, tistingan ko katong giingon ni Pastor Gulfan. Ngita siya corner. Adto siya sa likod sa sira. Na ang mga tao diri siya sa likod sila. Ana siya. Gigunita niya ang iyang plato nga naa hiniwa nga baboy. Iyang gituhog siyang tinidor. Gipiyong niya ang mata niya. Huna-huna niya nga gitan-aw niyang Ginoo. Nagtan-aw pong Ginoo niya. Unya giingnan niyang Ginoo. Ginoo, okay ra ni. Okay ra ni. Mga igsoon, believe it or not, I'm not making stories because these are first-hand experiences. The man was blown up when he saw God's face shaking, saying, my son, that's not for you. Buhiyaan niyang plato. Uli niya sa lamisa. Ingnan niya, engineer, uli sa ko. Anong uli man ka? Na-emergencies balay. Uli siya. Pag abot niya sa balay niya, giungod niya yung naong sa unlan, Ginoo, nganong karon pa man. Mga igsoon, mo ginay problema sa daghang mga tao. Nganong dali kaayo makahimo ang tao og butang nga supak sa kabubuton sa Dios? Nakalimot siya nga gitan-aw siya sa Dios o nga nagtan-aw siya sa Dios. Mo na condition number 3. If my people which are called by my name shall humble themselves, shall pray,
shall seek my face. Ikaapat, shall turn from their wicked ways. The fourth condition. Naay teksto sa Proverbs 28 verse 14 man tingali na nga nag-ingon. The prayer of a man who is trampling upon the law of God is not heard in heaven. Bisan ang pag-ampo sa tao nga nagmasinupakon sa sugo sa Dios, dili niya pagadunggon. Shall turn from their wicked ways. Bisag unsaon nimo kaayo sa iglesia, kung wa nimo talikdi ang imong daotan nga dalan, dili mahingpit sa pagpatalinghog sa Dios ang imong pag-ampo. Mga igsoon, we are dedicating a temple today. Like Solomon, we pour out to God. We confess to God, Lord, this is our condition, and we accept because nothing in your eyes is hidden regarding our spiritual status. Dili mong gid pud maayo nga atong butbutan ang Ginoo kanahibaw man ta nga makita gyud niya ang tanan sa atong kinabuhi. But we confess, just like Solomon, he confessed, and God gave him back the answer. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Mga kaigsuonan, it's a reminder to all of you. It's a reminder to the Bardago clan. It's a reminder to a person who may be contemplating now whether or not to serve God. Karong hapon na atay, wala ko kahibawag na abagi candidates for baptism nga naset daan. If there are candidates for baptism, we would like to honor the decisions they have made by asking them to come forward because we want to give them a special prayer. Kung naa dinhi karon sa sulod ang mga kandidato sa bautismo, hangyoon ako sila nga moari diri. O kung doon na po tayo mga kaigsuonan nga by conviction of heart feels that this is the time now that they want to make a decision to surrender their lives fully to the Lord, please, ayaw lingi-lingi. Think nga gitan-aw ka sa Dios, huna-hunaapod nga nagtan-aw kaniya. Himua ang iyang giawhag nimo. Kung dunay mga igsuon nato dinis taliwala na ay conviction na buot sa nilang mudawat sa sagrado nga bautismo, we honor and respect the decisions you make. But we ask you now to please come forward because we want to make a special prayer for you.